Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 17, 2026. Kung tatakbo po ba sa pagkasenador, ito pong si Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Sa 2028, iboboto niyo po ba siya? Kung ang sagot po ninyo ay oo, nakapin po sa chat area yung Facebook group na hihikayat po sa kanya para po siya ay pumalaot sa pagkasenador sa 2028. Kasi sa ngayon, hindi ko naman nakikita ang plano ni Jose Clear na tumakbo sa politika. Pero kung magiging malakas ang panawagan natin na sumusuporta sa kanya, baka mapag-isipan niya po na kumandidato sa pagkasenador sa 2028. Ngayon, ang tanong, additional question, at ito po yung topic natin. Bakit pinagtutulungan ng mga DDS si Jose Claire Castro? Ano ba talaga ang dahilan? Lalong-lalo na lately, isang DDS congressman sa katauhan ni Congressman Leandro Legarda Lebiste ang nagsampa po ng civil libel sa kanya at humihingi ng 110 million pesos na danyos perwisyo. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan tungkol sa issue na yan at iba pang mga issue sa ating gobyerno, mga programa ng ating Pangulo ng pamahalaang ito at ang mga kritisismo mula sa iba't ibang individual na sinasagot at binibigyan ng kaliwanagan ni Jose Claire Castro, panoorin muna natin ito pong nakita kong infographics. Ito po yung buod ng buhay ni Jose Claire Castro. No? Hindi ko na po lalagyan ng audio pero panoorin po natin at ilarawan po natin sa pamamagitan ng infographics po na ito kung ano po ba itong si Jose Claire bilang mag-aaral at bilang lingkod bayan kinalaunan. O yan ha. Nakikita po ninyo, bookworm in grade school 1981. Finding her voice in high school in 1985. UST Political Science Scholar in 1989, Law Student Cum Laude in the Making in 1993, Young Trial Lawyer in the City in 1996, First Foray into Broadcast, di ko nakuha yung taon, pero Usapang de Campanilla in 2007, Standing Up to Abuse of Authority in 2016, no? And 2017. Ito, tumatak po ito sa isipan ng marami sa ating mga kababayang Pilipino ng labanan ni Jose Claire yung mga kapulisan na abusado sa kanila pong panunungkulan. I believe napatanggal niya po ito sa serbisyo. At syempre, sa mga panahon na uso na po ang vlogging, pinasok na po ni Jose Claire ang pagbablog dito po sa YouTube at napaka-successful niya sapagkat siya po ay meron ng almost 600,000 subscribers sa YouTube at napakagaling po na Palace Press Officer sa kasalukuyan. Dahil po siguro sa kagalingan na yan ni Jose Claire bilang tagapagsalita ng Malacanang, not necessarily ng ating Pangulo, ay hindi matanggap ito ng mga DDS. Kasi alam po ninyo, ang isang tao, sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na epektibo sa kanyang ginagawa, magagalit ang mga haters dito. No? Kasi kung hindi yan epektibo, pababayaan lang ng mga haters yan. Pero alam naman natin na simula sa pinaka tanga ng mga Duterte supporters at sa mga nagtatanga sa mga tangang Duterte supporters, sama-sama silang nagtutulong-tulong para po gibain si Jose Claire Castro. Pero so far, hindi po sila nagtatagumpay sapagkat ako'y naniniwala na ang mga sinasabi kasi ni Jose Claire ay pawang mga katotohanan lamang at mga opinyon na ang pinaguhugutan ay katotohanan o balita. Ang isinampa pong libelo sa kanya, nito pong si Congressman Leandro Lebiste, ay nag-ugat doon po sa mga impormasyon o balita na publicly available naman at hindi po ito nagmula kay Jose Claire. Hindi po siya ang nagpakalat ng balita. Ang origin
ng impormasyon na yan ay nanggaling mismo sa ating kasalukuyang ombudsman na si Boyeng Remulla sa kanyang programa na tinatawag na executive session. At muli ko po sa inyong ipapakita kung paano po yan binanggit ni Ombudsman Boyeng Remulla sa programang ating pong binanggit, executive session. Sa shared post nito pong si Atty. Jesus Palsis, ito po, pakinggan natin muli. Nagagamit yung mga updates tapos binabaliktad na workout, gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral 5. Tipin mo yun, gagawin mong issue yun. Certificate, ganito gagawin mo. Alam mo, the document he got when Cabral was alive, is not the same document as when she is dead today. This nobody to authenticate it. This is Congressman. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel. Ay, by the way, okay ba yung audio natin? Napapakinggan nyo po ba ng maayos? Yung pinapanood po natin, ang nagsasalita ay si Ombudsman Boyeng Remulla. Paki-comment nyo naman po kung okay po yung audio natin. Magaling po, makikipagtalo ko sa wala kasi yan. Diba? Mahirap yun, makikipagtalo. Nakahanap ng attention eh. Hindi mo bubigay attention. Yun, salamat naman. Attention parang kakagat ka. Pinahagat ka. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa nga, iniimbestiga na ngayon eh. Yung violation of franchise. Kasi dapat yung franchise hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka ninegosyo ng franchise. Wala ka makahihiyan. Wala ka bang kahihiyan? Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Hindi naman po nang galing yan kayo si Claire Castro. Nag-react lamang po siya tungkol po dyan. At yan po ay naging balita at naging laman ng social community, dito sa vlogging community po natin. Naging content po yan ng hindi lamang nito pong mga sumusuporta sa ating gobyerno, kung hindi kahit mga kumikriticize sa ating gobyerno. Kaya nagtataka talaga ako bakit sininggle out ito pong si Yusek Claire, nitong si Congressman Leandro Leviste. Sa aking pakiwari, ito ay years in the making. Kasi nung ma-appoint bilang Palace Press Officer, ito pong si Yusek Claire, talagang naging epektibo po ito. Hindi siya kaya ng mga Duterte at ng mga supporters nito para mapatahimik. Wala silang kaparaanan para gawin ang bagay na yon. And dumating yung punto na merong isang Congressman Leandro Leviste na sinasabi niya sa kanyang sarili na nasisira ang kanyang reputasyon at tinake opportunity po ito ng mga Duterte at supporters nito, katulad po nitong si Atty. Ferdinand Topacio na tumatayo bilang legal counsel ngayon nitong si Leandro Leviste. Doon nyo makikita na sa pamamagitan ng paghahain ng civil libel po na ito kay Yusek Claire, gusto nilang patahimikin si Yusek Claire sa pamamagitan po ng pagsasalita nito sa kanyang platform na YouTube channel. Kasi hindi may kakaila na libo-libo po ang nanonood dito. Kagabi nga po, pumasyal ako sa kanyang YouTube channel at libo po ang nanonood. Talagang napakarami pong sumusuporta at sumusubaybay sa kanyang programa. Ibig sabihin, marami po ang nakakaalam ng mga impormasyon na kanya pong binabahagi. At tingin ko, yun po yung mga pinipigilan ng mga Duterte at ng mga supporters nito at ngayon, itong si Congressman Leandro Leviste. Dahil ang tunay na issue ngayon, hindi na po yung Cabral Files. Ang tunay na issue po ngayon, yung kontrobersiya na bumabalot dito po kay Leviste, kaugnay po ng kanyang kumpanya, at sinasabing ang kumpanya po na ito, ayon nga po dito kay Boyeng Remulla, ay ninenegosyo. At sa batang edad po niya, hindi po daw maganda, ayon po kay Boyeng Remulla. Meron pong interview kagabi si Yusek Claire Castro at ito po yung ating re-reactionan sa ngayon. Panoorin po natin ang interview po sa kanya na ito ng One News PH ni na Ces Drilon at iba pa. Yusek, parang madami kayong nakasabutan this week. Marami. Isa-isa din natin. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot niyo dito? Ces, nagtataka ako ladies na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember. Tama, di ba? Kaya nagtataka tayo bakit sinisingle out siya rito. No? Hindi talaga sa kanya nagsimula yung balita na yan. Ito nga po, pinanood po natin kanina at ulitin po natin ngayon. Nagagamit yung mga updates eh. Tapos binabaliktad na workout, gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral 5. Tipin mo yun, gagawin mong issue yun. Certificate, ganito gagawin mo.
Alam mo, the document he got when Cabral was alive, it's not the same document as when he is dead already. It's just automatic authenticate. He is congressman. Kaya naman kayo, kaya sinasabi evidence to show that everything there is gospel truth. Kaya naman nagawin ko, makikipagtalo ko sa wala kasi nga. Di ba? Mahirap yun, makikipagtalo. Naghahanap ng attention eh. Hindi mo bubigay yung attention. Naghahanap ng attention para kakagat ka ba? Pag pinahagat ka. Kasi marami sa ibang problema eh. Yung prangkisa nga, iniimbestiga na ngayon eh. Yung violation of franchise. Kasi dapat yun yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, batang-bata ka ninegosyo ng franchise. Wala ka pa kahihiyan. Ano kasi tao yan? Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng tao yan? O, kay Ombudsman Boyeng Remulla naggaling yan, hindi naman kay Yussi Claire. Nireaksyonan lamang at pinaliwanag ni Yussi Claire yung balita na yan, ano? Na it was Ombudsman Remulla who stated that in his own program sa executive session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED. Naging news siya. So, as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaaring conflict of interest, ito yung in-explain natin. And hindi sa atin ang galing na nagbenta siya ng isang kumpanya na mayroong franchise. At, di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Libiste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Libiste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposible sabihin niya na ako yung nagtititang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that in one of the interviews. So, bakit ang pinagkakatakahan ninyo? Bakit kayo lang? Bago natin ipagpatuloy yan, nais ko lamang pong ibalik yung panulat ni Attorney Wilfredo Garrido kaugnay po ng legal na opinion. Kung meron bang basihan o meron bang ipapanalo ito pong reklamo nito pong si Lepeste tuloy ang masasabi ko, Lebiste, no? Basahin ko po para mas maging maliwanag, though sinambit na po natin ito kahapon sa ating programa pero uulitin ko lamang po ngayon, baka meron pong hindi nakapanood kahapon, Ito po ay panulat ni Attorney Wilfredo Garrido sa wikang Ingles at pinatagalog na lamang natin kay ChatGPT. May kaso ba si Leandro Lebiste ng libel laban kay Claire Castro? May simple theory si Leandro Lebiste. Sinabi umano ni Claire Castro na ipinagbili niya ang prangkisa ng solar para sa bayan, na ayon sa kanya ay hindi totoo. Ang ipinagbili raw niya ay ang mga shares sa SPNET o Solar Philippines Nueva Ecija Corporation na kalaunan ay pinalitan ng pangalang SP New Energy Corporation kay Manny Pangilinan sa pamamagitan ng MGen. Sa makatuwid, ayon kay Lebiste, nakagawa ng libelo si Claire Castro. Ngunit hindi ito otomatikong nasusunod. Ano ba ang libelo? Ayon sa Artikulo 353 ng Revised Penal Code, ang libelo ay isang pampubliko at may masamang loob na paratang ng krimen, bisyo o kapintasan, totoo man o hindi, na may tendensiyang dungisan ang dangal, sirain ang reputasyon o ilagay sa paghamak ang isang tao o dungisan ang alaala ng yumao. Ang mahalagang salita rito ay may masamang loob or malicious. Hindi lahat ng maling pahayag ay may masamang loob. Kahit mali, kinakailangan ito ay ibinigkas ng may walang ingat na pagwawalang bahala sa katotohanan o reckless disregard of the truth. Sa puntong ito, bumabagsak si Leandro Lebiste. Malamang ay ipinaliwanag na sa kanya ng kanyang abogado na si Atty. Topacio ang masalimuot na detalye ng batas sa libelo. Kaya tutuon na lamang tayo sa mga batayang prinsipyo. Una sa lahat, si Lebiste ay isang public figure. Dahil dito, mas kaunti ang proteksyong ibinibigay sa kanya kumpara sa isang pribadong individual. Sapagkat kusaan niyang inilalagay ang sarili niya sa sentro ng pampublikong diskurso. Inaanyayahan niya ang atensyon
at sinasadya niyang pukawin ang mga komento at kontrobersiya na ang ilan ay maaaring hindi eksakto o lantaran pang mali. Kung ayaw niyang pag-usapan, dapat ay pinananatili niyang pribado ang kanyang buhay. Lalong-lalo na ang isang politiko ay lehitimong paksa ng kritisismo at hindi dapat balat sibuyas sa negatibong publisidad. Sisingit ako. Tinanong si Attorney Claire dito sa interview, balat sibuyas daw po siya. May paliwanag po dyan si Yussi Claire, pero paunahan ko na kayo. Alam po ninyo, ibang usapin kapag ka ikaw po ay pinagbabantaan ng kung sino man. Wala pong problema kung ikaw ay mag-react legally, hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ituloy ko po ang binabasa natin. Lalong-lalo na, ang isang publiko ay lehitimong paksa ng kritisismo at hindi dapat balat sibuyas sa negatibong publisidad. Ikalawa, may lehitimong interes ang publiko sa estado ng prangkisa ng solar para sa bayan at karapatan nilang malaman ito, sapagkat ang prangkisa ay hayagang ipinagkaloob ng Kongreso upang maghatid ng murang kuryente sa mga liblib na lugar sa kanayunan. Sa halip, nanahimik si Leandro Lebiste tungkol dito. Sa sarili niyang pag-amin sa isang kamakailang panayam, ang prangkisa ay defunct at non-operational at ganito na raw sa loob ng 4 na taon. Isa itong tahasang pag-amin na salungat sa kanyang taimtim na obligasyong maghatid ng kuryente sa kanayunan. Sa halip, naging napakaingay at pampubliko si Leandro sa pagtataguyod ng Solar Philippines. Isa pa niyang kumpanya na nanalo sa malaking bahagi ng DOE Green Energy Auction na may kabuuang 18,000 megawatts na kapasidad, kung saan 12,000 megawatts ang napunta sa Solar Philippines. Dahil dito, nagawa niyang dominahin ang industriya ng solar power sa pamamagitan ng pagkontrol sa humigit kumulang 2/3 ng available na kapasidad sa merkado. Pagkatapos nito, bumuo si Lebiste ng subsidiary na tinawag na Solar Philippines Nueva Ecija Corporation or SPNEC upang magtayo ng napakalaking solar facility sa Nueva Ecija at dito niya inilipat ang bahagi ng kanyang kontrata. Lumalabas na hindi talaga niya intensyong magtayo ng mga solar plant sa buong bansa. Ang tunay niyang nais ay i-flip o ipagbili ng paisa-isa ang hawak niyang 12 gigawatt na kapasidad. Sa katunayan, tinawag pa siya ni Sharon Garin na isang flipper sa isa pang panayam kay Karen Davila. Inuulit ko, binabasa lamang po natin ang panulat ni Attorney Wilfredo Garrido in English at translated po in Tagalog. Dito na pumasok si Manny Pangilinan na tila nahuli nang hindi handa sa green energy auction. Gusto niyang makapasok sa solar energy market, ngunit alinman sa hindi siya nakapag-bid o natalo siya sa auction. Ang ginawa niya ay pumasok sa industriya sa likurang pinto sa pamamagitan ng pagbili ng kontrol sa Solar Philippines Nueva Ecija Corporation na kalaunan ay pinangalan ng SP Solar Energy Corporation, kung saan naging 89% owner siya at nanatili ang Solar Philippines sa 11%. Para itong pagbili ni MVP ng isang kupunan sa PBA upang hindi na niya kailangan mag-recruit ng mga manlalaro at bumuo ng fanbase. Ang pagpasok ni Pangilinan ay nagbigay kay Leandro Lebiste ng napakalaking halagang 34 billion pesos na agad siyang inilagay sa antas ng yaman ng mga Ayala na inabot ng mga siglo upang mabuo, mas mababa sa 1,000 megawatts kapalit ng 34 billion pesos. Maisip na lamang kung magkano ang kabuong hawak niyang kapasidad. Malaking balita ito at umani ng pansin ng lahat, kabilang si Claire Castro. Hindi nakapagtataka na ipinalagay ni Claire Castro na ipinagbili ni Leandro Lebiste ang kanyang prangkisa kay Manny Pangilinan. Natural itong isipin sapagkat ano pa nga ba ang layunin ng pagkuha niya ng prangkisa mula sa Kongreso kundi ang maging hari ng industriya ng solar. Ako mismo, ayon kay Attorney Wilfredo Garrido, ay ganoon din ang naging palagay. 2 araw lamang ang nakalipas ng aminin ni Leandro Lebiste sa isang panayam kay Pinky Web ng bilyonaryo na wala naman talaga siyang ginawa
gamit ang solar para sa bayan or SPSB. Isang pahayag na kinumpirma rin ni DOE Secretary Sharon Garin sa isang hiwalay na panayam na ang SPSB ay walang kontrata sa DOE at walang aktibidad sa merkado. Ang mga implikasyon ng pag-aming ito ay hindi pa ganap na nakikita. Nagsalita ba si Claire Castro nang may walang ingat na pagwawalang bahala sa katotohanan nang sabihin niyang ipinagbili ni Leandro Lebiste ang kanyang prangkisa sa Meralco? Mahihirapan siyang patunayan ito sa piskal o sa korte. Sa bagay, mas may mabibigat na problemang dapat harapin si Leandro Lebiste kaysa sa mga komentaryo ni Claire Castro. Isa na rito ang 24 billion pesos multa na ipinataw ng DOE dahil sa kabiguang maihatid ang 12,000 megawatts na kapasidad na kanyang ipinangakong itayo alinsunod sa kanyang mga kontrata sa DOE na siniguro ng mga performance bonds. Ito ay isang mas malaking dungis sa kanyang reputasyon na mahirap niyang matakasan. At dito, siya ay may pananagutan sa bansa sa lahat ng pinsalang idinulot niya sa ating energy security. Iyan ay isang mas mabigat na usapin kaysa simpleng libelo. Kayo na lamang po ang humusga sa binasa po nating panulat ni Attorney Wilfredo Garrido. Balik po tayo sa interview kay Attorney Claire Castro. Ang zinero in ni Congressman. Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, says ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my blog, one of my contents, na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Libiste, about the Libiste fund. Do you So, I find, think that, if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position kasi you take Hindi. certain stances that is different from your job as a palace spokesperson or president? No. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brand my own freedom of expression. So, iba yung tinitake up natin sa briefing at may disclaimer tayo dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. So, I don't think at hindi ko pinocompromise ang Pangulo dito Palasyo or Banahan. Meron din po kayong pagkutsa kay Baguio City Mayor Magalong. Ano po ba yung issue doon? Saan doon? Walang issue doon. Latest I can still remember. It's about Napaka-brutal naman ng tanong ni Ses Drilon. May pagkutya. Sa bagay, siguro kung walang better word na maisip si Ses Drilon, yun talaga ang kanyang gagamitin. Pero siguro mas appropriate kung sinabi ni Ses Drilon na merong pagpansin. No? Kasi ang pagkutya ay parang panlalait. Hindi naman nilait ni Yussi Claire. Ito pong si Mayor Benji Magalong. May mga pahiwatig siya ng pagpuna kay Mayor Magalong at yun naman ay valid kasi sa pananiwala po niya, katulad nga po kagabi, nanood ako sa kanya, di ba? May mga pahayag si Benji Magalong na ironically, bilang dating pulis, noon ay bahagi ng Tokhang, siya nga po ay isa sa mga sinasabing brain ng Tokhang din Pero wala naman po siyang naging anumang reaksyon o kung anumang kritisismo, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan mga Duterte. No? Anyway, napansin ko lamang kasi yung tanong ay masyadong brutal para po sa ini-interview nilang si Yussi Claire. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. he said sinungaling, kapogi, si Secretary Ted Gargota sa isang interview referring to Yes, kailangan letter. Oo. Kasi nakasama namin si Secretary Ted Gargota sa isa naming briefings. So, he mentioned na yung guarantee letter since yung DOH hospitals with regard to basic accommodations or ward, free po yan. So, walang kailangan, zero balance billing yan. So, there's no need for guarantee letters. So, totoo po yun. Maraming nag-attest to that na hindi na kailangan ng guarantee letters.
So, nung sinabi niya na hindi totoo at sinungaling si Secretary Herbosa, alter ego po ng Pangulo, yan ang program pa po ito ng Pangulo at ito po yung gusto ng Pangulo na mawala na po yung mga politiko. So, nung sinabi niya po, the word is malutong na sinungaling, papogi, Diba? yun po yung nagkakasabi. Kung makapagsalita kasi ito si Magalong, akala mo hindi sinungaling. Akala mo hindi nagpapapogi. Ano ba ginagawa ni Magalong ngayon? Kaya nga ang tawag ko sa kanya kagabi nung bumisita tayo sa YouTube channel ni Music Clear ay magulang eh. No? Kasi bakit? Alam niyo mga tol, kung hindi po ako naging pulis, baka mabola ako nitong si Magalong sa kanyang mga sinasabi. Ginugulangan niya sa kanyang mga pananalita ang ikaisipan ng mga tao na nagpapakilala na kunyari anti-corruption, kunyari may tunay na pagmamalasakit sa mga Pilipino, pero kapag ang pinag-uusapan ng mga Duterte, tahimik siya. Bakit kamo tahimik siya? Kasi inamin niya naman na malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte. Iyon ang problema. Bilang isang lingkod bayan, dapat mas mangingibabaw sa iyo ang kapakanan ng taong bayan, ng majority ng mga Pilipino. At hindi po yung utang na loob kung kanino man. Kung ikaw ay may utang na loob kung kanino man, mas mamarapatin mo dapat na wag na lamang maglingkod dahil mas paglilingkuran mo yung pinagkakautangan mo ng loob Ganon itong si Magalong. Napakaingay sa iba, pero kapag Duterte na ang pinag-uusapan, tameme na. Sa briefing. So, kaya namin kaya na diniscuss ito because totoo naman po yung sinasabi ni Secretary Herbosa. Nakapagka po sa DOH hospitals, basic accommodation, dapat clear po tayo na basic accommodation, zero balance billing po yan. So, hindi kailangan guarantee letter na sinasabi po niya. So, kung may guarantee letter man ang sino man, at ito'y tinanggap ng hospital, yung nag-guarantor, yung guarantor mismo, yung gumawa ng guarantee letter, dapat pondo nila ang gamitin. Hindi po pwedeng pondo ng DOH o ng gobyerno. Sa kanila po yun. Halimbawa, nagkaroon ng guarantee letter si Mayor Magalong sa kanyang syudad, dapat pondo po nila yun. Hindi niya pwedeng i-aka yun sa DOH funds. Yan nga naman talaga yung sinabi sa in-explain sa atin dito, no, sa show na ito ni Secretary Herbosa. Pero ano namang update yung Sec Claire doon sa nagpa-blatter kayo against Trixie Cruz Angeles ito, iba na. Paglinawan? Ibang topic na to, nalagpasan na natin si Lebiste, si Magulang, at ngayon naman kina Attorney Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Pero alam po ninyo mga tol, yung post kasi na reaction na natin yun Nakita natin sa Trixie Cruz Angeles Luminous page yata yun, At I do not know kung merong magiging sapat na basihan para madamay dyan si Attorney Trixie. Kasi kung titingnan po ninyo yung thread, yung newsfeed ng nabanggit na page, kapag ka ang nagpo-post po ay si Ahmed Paglinawan, lagi pong nakalagay sa huli yung kanyang initials. Parang ganito po yan No? Ang Facebook page po na top 1, ito po, na meron pong 167,000 followers ay being managed by 2 admins. Ako po at saka ang aking kapatid na si Botsky. No? Ibig sabihin, lahat po ng mga pinopost ko, wala pong nakalagay na initials. Ibig sabihin, ako po yon. Presumably, ako ang nag-post, katulad po ng mga nakikita nyo. Pero, kapag ka ang posting po ay meron ng initials, katulad po nito, may Botsky na nakikita ninyo, ibig sabihin yan, hindi po ako ang nag-post niyan. Ang nag-post po niyan ay ang aking kapatid na si Botsky. Ngayon, ganun po yung sitwasyon dito po sa Ahmed Paglinawan Luminous Trixie, kung ano man ang tawag na yan sa Facebook page na yan. May nakalagay pong AGP sa huli. At yung post po na yung binasa natin, at hindi po maikakaila na meron pong pangyuyurak sa pagkatao doon ni Yusek Clear at sa interpretasyon ni Yusek Clear, merong pagbabanta sa kanya. Yung pangyuyurak, walang problema Pagka nireaksyonan nyo ni Yusek Clear ng kriminal na kaso laban kay Ahmed Paglinawan, matatawag nating balat sibuyas si Yusek Clear. Pero hindi naman yun ang nireaksyonan ni Yusek Clear Hindi niya nga nireaksyonan ng legal na aksyon yung pagmura sa kanya ni Ahmed Paglinawan Ang nireaksyonan niya
yung babanggitin niya rito na pagbabanta sa kanya na walang latay ang kanyang coccyx. Ano ba yun? Coccyx? Oxix? O, basta appendix ang natatandaan ko. Dalawang internal organs po natin ang binabanggit na walang latay. No? At tingin ko, nararapat lamang kay UC Clear, lalong-lalo na siya po ay babae, baka hindi po siya sanay sa mga ganyang sitwasyon, na makaramdam po ng pangamba sa kanyang buhay at pumunta sa nararapat po na ahensya ng ating gobyerno para po iparecord yung naging aksyon o pananalita nito pong si Ahmed Paglinawan. Kaya sa parte ni Attorney Trixie Cruz Angeles, hindi ko naman siya pinagtatanggol, I believe, kung meron mang liable dito, baka iyon ay si Ahmed Paglinawan at hindi si Trixie Cruz Angeles. Anyway, na kay Attorney Claire naman yan kung ididiin niya kung sakasakaling ireklamo niya ang dalawa. Si Trixie Cruz Angeles at saka si Ahmed Paglinawan. Kasi tandaan natin mga tol, ang criminal liability is a personal one. Hindi po ito pwedeng ipagpalagay lamang na ginawa ng isang tao. No? Dapat personal ang pagkakaalam mo dyan at alam mo na itong tao na ito talaga ang gumawa. Tuloy po tayo rito. Planning to take that further and actually file a case or hanggang doon na lang? Pinag-isipan ko talaga kung magpa-file ako. Kailangan ko lang kasi talaga na ito yung ma-report kasi sabi nga natin, whatever happens to me, at least meron taong Hindi ba maganda yung audio natin mga tol? I thought okay yung audio natin kasi nakadalawang mic ako eh. No, sige, kung hindi maganda, ilipat ko yung ating audio. Palitan natin. O ito, gamitin natin yung quadcast. O yan sana maayos na yung ating audio. pwedeng pag-unahan, no? Yung unahin yung pag-iimbestiga. Hindi naman po kasi biro yung sinabi sa akin eh. Hindi biro yung kinontent nila. Ito isinapubliko pa. Ang sinabi kasi, kung ilalaglag ka ng humans mo, appendix and coccyx mo lang ang walang latay sa pinaggagawa mo. So, ibig sabihin, inner yun, part ng body yun eh. So, lahat, ibig sabihin, mula ulo hanggang paa, lahat yan, latay. Pero nag-explain naman po sila after na hindi naman po nila intent ito as a personal threat. Will that change your mind? Nagawa na nila yun eh. Nung hindi pa ako nag-report sa NBI, wala naman silang binabawi. Kasi I even made a contempt on that. Sabi ko, magpapablatter ako. Pero hindi. Sinabi pa nila na parang, bakit ikaw, kapag kami sinasabi ka, sa ibang opisyal, ganyan-ganyan, di ba? Pero, iba po kasi yung freedom of expression na ikaw yung bumabati ko sa opinion ng iba, nagre-react ka. But, the threatening remarks, hindi po siya sakop ng freedom of expression. Hindi po pa parang balat sibuyas kayong mga government officials like nag-file ng case si Congressman Levice against you against Trixie. Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize, kayo ay napupuna? Na okay lang sa Tandaan natin yun na magkaiba ang kritisismo sa death threats. Magkaiba ang kritisismo sa threat to personal injury. Iba yun eh. Pwede mo akong tawaging bangag, pwede mo akong tawaging tanga, pwede mo akong tawaging bobo. Pero kung sasabihin mo sa akin ipapapatay kita, ibang sitwasyon yun. Diba? akin mapura. First time ko itong magpa-record. Record pa nga lang to eh, hindi po ako nagpa-file pa ng case. Although I was asked to sign a complaint sheet para may record. But wala pa po akong pinag-file. I just have to report this matter because it concerns my security. So mahirap po yun. Iba po kasi yung usapang, mali ka sa opinion mo, ganyan. It's okay with me. It's fine with me. Pero yung bantaan ka, hindi po yung pagiging balat sibuyas. Kasi kahit nga po ito po, maski na po ang Vice Presidente, sinasabi niya, tinetreaten siya. Pero she was being asked, where's the report na ikaw tinetreaten? So if you do not have any report, parang wala kang credibility pag sinabi mong tinatakot ang buhay mo. So I have to do this for my own security and protection. So Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampan ni Congressman Levice, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman na kinuntan ko, it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing eh. So I have to check, but definitely I will included in the answer will be compulsory counterclaims. Naawa daw siya sa inyo kasi sana criminal case. Ginawa na lang niyang civil case. Salamat ha. Thank you so much. Napakabilis ang sagot doon. Yung tanong ni Ses Drilon paintriga no? Akala niya naman mag-elaborate pa ng mas mahaba si... Kasi ganito naman ang mga reporter, mga tol.
Ako, nauunawaan ko kung bakit ganito ang mga tanungan nila. Kasi reporter sila, hindi po sila vlogger na maaring kumalap lamang ng impormasyon, ayos na. Sila mga reporter, ang pangunahin talaga nilang layunin is scoop. Kapag ka may nasabi kasi si Yussi Clear, halimbawa, katulad nung sinambit na yan ni Ses Drilon, na naaawa daw siya. Kung may nagpahaba pa si Yussi Clear ng mga salita doon, ng ganito, ganyan, depende sa sasabihin niya, panibagong issue na naman yun na pwede po nilang palawigin. Doon sa sinabi ni Yussi Clear na, salamat, wala nang follow-up question, di ba? Pero on to Palace Matters, Yusek Claire, kanina nga no, nagbigay ng pahayag si President Marcos. Ang sabi niya, medyo parang papunta na nga sa winding down talaga na confirmation that the ICI is winding down. Can you confirm this? Yes po, kasi yun naman din po ang nakalagay din po sa Executive Order 94. Pag meron po kasi ditong sunset clause, and I will have to read na lang po, and I quote, the ICI shall be rendered punctus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President. So, inamin naman po ni Sec. Babe Singson, inamin din po ni dating Commissioner Fajardo, na yung kanilang functions po ay natapos nila. Ang kanilang mandato, yung kanilang dapat, yung task nila ay natapos nila. So, ngayon po, marami na po mga documents, marami na po mga statement, mga affidavit na na-submit po sa ICI. So, yan na lang po ay inaaral kung meron pa po ba silang ma-evaluate na dapat na for filing sa Ombudsman and DOJ. So, if ever po, natapos na po talaga sila, nandiyan pa rin naman po yung Ombudsman, nandiyan pa rin po yung DOJ, at sabi naman din po nila, patuloy, yun naman din po yung mandato ng DOJ sa Ombudsman. Patuloy ang pag-iimbestiga nila with regard to these anomalous flood control projects. At ang ICI po is just a fact-finding committee na kumbaga pang-upisa, at kung nag-gather naman yung mga importanteng documents, then nakaalagwa na po para mas mapabilis lang po yung trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Actually, Yusek Claire, the resignations preceded this sunset clause that you are talking about. Kasi talagang parang naunahan na si Pangulong Marcos wala nang tao sa ICI. Talagang yun ang magiging katapusan niya, not because he himself said that your duty. Grabe naman, wala nang tao. Nandyan pa yung chairman, nandyan yung executive officer, no? Nandyan ang mga staff ng ICI. Masyado namang OA yung statement nitong si Ses Drilon na wala ng tao. At kung sa tingin ng ating Pangulo, naganap na ng ICI yung kanilang mandato, nasa kanya rin naman yan, mga tol, kung kailan niya po ito ipapatigil. Ang problema kasi, sa ilan, kapag ka hindi nagsaserve sa purpose nila, ikikriticize nila ang Pangulo. Hindi naman yun ang layunin ng ating Pangulo. Ang layunin ng ating Pangulo dito ay lalong-lalo na nung mga panahon na ang namumuno sa Ombudsman, si Samuel Martires, magkaroon ng kaagarang aksyon ang gobyerno para po papanagutin itong mga sangkot sa flood control project anomalies. Ngayon, meron na pong bagong talagang ombudsman na talagang epektibo sa kanyang ginagawa. Yesterday, the Office of the Ombudsman announced that a new complaint for malversation and corruption pinail po dito kina dating Senador Bong Revilla at iba pang mga opisyales ng DPWH. In a separate live streaming, pag-usapan po natin yan. That it has accomplished its task. It was actually, the spate of resignations. Because these people po, the two commissioners, they're done with the jobs, they're done with the tasks. So, hanggang doon lang po sila. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan po ng ICI sa ngayon, kasi ngayon pa naman po yung katrabaho at hindi pa naman po pinapahinto ng Pangulo, hindi pa po pinapahinto. According to the press release po ng ICI, they will give a report to the President para po malaman din po nila what will be the next move. So, they said that they will consolidate all the reports and then submit it to the President. Well, one of the reasons, Siguro pag nasimita po nila, ma'am, one of the reasons na nag-resign si dating Secretary Babe Singson ay dahil walang suporta, walang pera, walang support na binigay dun sa ICI. Meron pong financial support po. Meron po silang budget. According lang po sa DBM, meron lang po kasi mga records na dapat na kumpleto ang ICI para po maibaba yung pera sa kanila. I think more of Yusek yung sorry to interrupt no, pero I think it's more the teeth, yung pinagsasabi yung mga powers of contempt, power para maganito ganyan. Okay. More of that po yung hindi na ibigay. Kasi yung budget, you're right, lumabas naman po.
Hindi, kasi ganito yan. Kasi fact-finding committee sila. Ang function nila talaga, it's very clear sa Executive Order 94. Recommendatory lang sila. Hindi po talaga sila investigative body. So in other words, fact-finding sila, so hindi po kailangan ng contempt power. Dito sa batas nila, dito sa Executive Order. Kasi meron tayong mga investigative bodies, let's say may PNP, may NBI. Di naman po din sila, kapag hindi pumunta po yung tatawag na tao, ang yung mga kino-complain, at hindi pumunta, hindi po naman yung kino-contempt. So anong repercussion na? What will be the consequence of not attending the hearing? Made through subpoena. So sa NBI at police, ang mangyayari lang po, ipafile yung case. So sinong lugi? Hindi po ba yung taong pinatawag? Kasi May punto si Yusek Claire, pero mawalang galang na kay Yusek Claire, ano? Unang-una, abogado po si Yusek Claire. Most of her statement legally ay tama. Pero I beg to disagree. Pasensya na po, Yusek Claire, ano? Kasi dito naman sa ating programa, naninindigan tayo sa tama at sa paniniwala kong nararapat. May iko-correct lang tayo sa statement. Not necessarily kino-correct ko si Yusek Claire, ano? Yung information lang. Hindi po si Yusek Claire. Ganito kasi yan, mga tol. Ang contempt power, alam na alam naman po ito ni Yusek Claire, ay hindi po ibinibigay na prerogatibo para po sa ehekutibo. No? Ito ay kapangyarihan na normal o natural vested sa ating judiciary. Kaya nga may tinatawag na contempt of court. Ngayon, kapag ka ang magko-contempt ay sa parte na ng ehekutibo, hindi pa pwedeng ang gumawa ng power na yan, ehekutibo itself. Kinakailangan po ng batas. No? Ibig sabihin, ang Kongreso may kapangyarihan pong mag-create ng isang ahensya na may power to contempt. At yun po ay indirect contempt. Nabanggit kasi ni Yusek Claire na walang contempt power ang PNP, meron po. No? Pulis pa po ako nung naisabatas po iyon at yun po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Criminal Investigation and Detection Group. Ang may mga kapangyarihan po to contempt sa isa na sa gawa pong investigasyon ay ang Deputy Director for Administration ng PNP, ang Criminal Investigation Director at saka ang Deputy Director for Administration po nito. Specific po yon. Tatlong kapangyarihan, tatlong posisyon rather, na meron po sa PNP para po ang kanilang inimbitahan na personalidad o ipinapatawag para magdala po ng mga dokumento subpoena testificandum and subpoena duces tecum po yun eh. Kapag ka hindi po sumipot sa kanilang pagpapatawag, by virtue of that law created by the Congress na ibinigay sa PNP, pwede pong idemanda ng indirect contempt of court yung taong hindi po sumipot. At wala po iyon sa kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructures. Kasi tandaan natin, the ICI was created only by the executive order ng ating Pangulo at hindi po yun pwede talaga na magkaroon ng kapangyarihan to contempt. Maliban na lamang kung yung priority bill ngayon, creating independent commission, doon magkakaroon po yun ng power to contempt kasi ilalagay po yun ng ating mga mambabatas para magkaroon ng kapangyarihan talaga ang independent commission to contempt. Katulad nung nangyari, di ba, kay Pulong, binaliwala niya lamang, hindi niya pinansin. May nagawa ba ang ICI? Wala. Kasi wala silang power to contempt. Pero kung meron na pong batas na nag-create ng ICI sa pamamagitan ng isang Republic Acts, sigurado may kalalagyan yung pambabastos na ginawa ni Pulong Duterte sa ICI. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Again, hindi ko po minamasama yung naging impormasyon na nakalap natin. Dinagdagan ko lamang, ayoko pong ituwid kung ano man yung sinabi ni Yusek Claire, pero dinadagdagan ko lamang ng mga impormasyon kasi naging pulis po ako dati at alam na alam ko po yung powers na yon ng ating kapulisan, particular ng CIDG, na meron po silang authority to file an indirect contempt doon po sa taong kanilang pinatawag na hindi po sumipot sa kanilang investigasyon. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat.
patuloy po nating suportahan ang ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, si Undersecretary Claire Castro na pinagtutulungan ng mga DDS. At ako po'y hayagan na rin, nagpapahayag na kung tatakbo sa pagkasenador si Yusek Claire sa 2028, bagamat wala pong akong nakikitang indikasyon sa ngayon na gagawin niya yan, pero meron po tayong kinreate na Facebook group para hikayatin si Yusek Claire na pag-isipan na kumandidato sa pagkasenador sa 2028 at sama-sama po natin siyang suportahan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.